Rinding-rindi na ako sa tunong ng fluorescent lights dito sa break room. Tapos, yung kape pa sa paper cup ko, lasang sunog na karton, pangatlong linggo ko na, to sa rotasyon ko dito sa Mendoza Medical Center, at tinatanong ko na sa sarili, ko kung tama ba tong pinasok kong buhay. Mahilig sa drama ang lola ko, pro, yung ipadala niya ako as undercover sa sarili naming ospital, ibang level ngang telenovela yung trip niya. Nakasulat sa name tag ko, Dr. Emma Santos. Santos ang maiden name ng nanay ko. Strictly bilin to ng lola ko nung binuo niya tong kalokohang plano na to. Kailangan mong makita kung paano nila itrato. Yung mas simpleng tao. Apo, sabi niya. Habang umiinom kami ngang salabat sa penthouse niya sa BGC, nanginginig pa, nang bahagya, yung makamay niyang hawak yung mamahaling tasa. Bago ko ipamanas sa iyo ang ospital na to, kailangan kong malaman kung anong klaseng kultura ang nabuo nila habang may sakit ako. Kaya heto ako. 6 weeks nang nagdo-double shift sa cardiology ward at nagpapanggap na hindi sa akin yung coffee machine na naglalabas ng lasang putik. Nakapa. Nahuhukas ako ng tasa sa lababo nang pumasok yung best friend kong si David Reyes. Lukot yung scrubs niya at mukhang puyat na puyat. Isa siya sa mga senior nurses sa ward namin, 31 years old. Tahimik magtrabaho. Pro maasahan lalo napak nakakagulo na sa floor. Pro base sa mukha niya. Ngayon, mukhang may mabigat siyang problema. Rough night? Tanong ko, kahit alam ko na ang isasagot niya. Bagsak siyang umupo sa plastic chair at hinilot ang mga mata niya. Tumaas na naman ang laknat ni Sofia. Kinailangan siyang itakbo ni Mama sa ER ng 2:00 na madaling araw. Si Sofia yung 9-year-old niyang kapatid at may acute myeloid leukemia siya. Si David na ang tumatayong tatay nila simula nang iwan silang ang papa nila 2 years ago. Tapos yung nanay nila, 3 ang pinapasukang trabaho bilang cleaner para lang may pambayad sa kuryente at pang-araw-araw. Pinapatagal ng HMO at Engit Charity Office yung approval para sa bone marrow transplant. Malungkot na sabi ni David, hindi pa raw ganun kalalaang sitwasyon para ma-approve, pero baksak na yung lab results niya. Sabi NG Mega, doktor sa public hospital, baka 6 months na lang do ang itagal niya o baka mas maikli pa. Nanikip yung dibdib ko na walang kinalaman sa pangit na kape. Gusto ko siyang sabihan doon din mismo. Gusto kong hawakan siya sa balikat at sabihing, huwag kang mag-alala. Kaya kong ayusin to. Kaya kong bayaran lahat yan. Pero nanggako ako sa lola ko ang 6 months na pananahimik. At may mas malalim din akong gustong malaman. Kailangan kong malaman kung magiging kaibigan ko pa rin. Ba si David kahit akala niya, isa lang akong hamak na residente. Kailangan kong malaman kung may matino pa ba sa ospital na to kapag walang nakatingin. I'm sorry David, mahina kong sabi. May tutulong ba ako? Ngumiti siya ng tipit. Ginagawa mo na, Emma. Ikaw lang ang tao sa floor na. Tuna tinatrato ako bilang tao? Sapat na yun. Tumayo siya, tinapik ang balikat ko, at bumalik sa ward. Nakatingin lang ako sa kanya habang papalayo siya nang biglang bumukas ng malakas yung pinto. Pumasok si Victoria Soriano, ang laming ng presensya, feeling reyna, 30 years old. Si Victoria, nakasuot ng designer blazer na mas mahal pa sa isang buwang sahot ng karamihan sa mga nurse namin. Napakataas ng no, akala mo hindi pa nakarinig ng salitang hindi sa buong buhay niya. At ayon sa mga sismis sa buong Mendoza Medical Center, siya raw ang anak ng founder ng ospital. Nakakatawa. Kasi ang founder ng ospital ay ang lola ko. At sigurado akong wala. Akong pinsan na ang pangalan ay Victoria. Ikaw, sabi niya, sabay duro ngang manicure niyang daliri sa akin. Ikaw yung Santos, diba? Yung hesitant. Akong gapo. Kailangan kong pirmahan mo tong discharge papers. Padabok niyang nilapag. Yung isang patong ngang ma-folder sa counter. Yung pasyenteng si Mang Carding, sa room 402. 3 araw na siyang nakahiga doon. Kailangan ko na yung kwarto. Tiningnan ko yung top folder.
Si Mang Carding ay 78 years old na nagre-recover sa mild heart attack. At malinaw na nakasulat sa chart niya na kailangan pa niya ng 48 hours observation. Unstable pa ang blood pressure niya, tapos 2 oras ang biyahe papunta sa probinsya nila na walang matinong ospital na may cardiac unit. Ma'am, hindi pa po cleared for discharge si Mang Carding. Hindi pa pumipirma ang attending physician niya. Tipinang gumid si Victoria, pero nakakatakot. Hindi ko hinihingi ang pirma. Attending niya. Ikaw ang inutusan ko. Pirmahan mo to. Hindi po ako komportable na gawin yan. Lumapit siya sa counter. Sobrang lapit na amoy ko na yung matapang at floral niyang pabango na parang hindi bagay sa loob ng ospital. Kilala mo ba kung sino ako? Narinig ko po yung nga sismis. Kung ganun, alam mo kung anong nangyayari sa mga residenteng hindi marunong. Sumunod sa simpleng utos. Tinapik niya yung folder. Pirmahan mo to Mahanap ka na nga ibang ospital na papasukan. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa 6 na linggo ko rito, ilang beses ko nang nakitang payakin ni Victoria ang mga nurses. Nakita ko kung paano niya nilipat yung buntis na ECU nurse sa graveyard shift dahil lang nakyusap itong huwag. Siyang manigarilyo sa labas ng window and ICU. Nakita ko kung paano niya nilait yung janitor sa elevator. Tapos ngayon gusto niyang pawiin yung matandang pasyente at ibiyahe ng 2 oras ng walang cardiac support dahil lang kailangan niya yung kwarto para sa kung anumang rason. Binalik ko sa kanya yung folder. Hindi ko po pipirmahan yan. Tumigas yung muka niya. Excuse me? Sabi ko hindi ko pipirmahan. Kung gusto niyong madischarge si Mang Carding, maghanap kayo ngang doktor na isusugal yung lisensya niya dahil hindi ako yun. Akala ko sasampalin niya ako. Pero kinuha niya yung folder, inipit sa braso niya, at bumulong sa tainga ko. You just made a very expensive mistake. Tapos umalis siya, naiwan lang yung amoy ngang pabango niya sa hangin. Matagal, akong naiwang nakatayo sa break room, nanginginig yung makamay kong nakahawak sa paper cup. Alam ko naman sa sarili ko na matagal nang ginagawang alipin ni Victoria ang mga staff dito, pero ito yung unang beses na ako mismo ang napag-initan niya. At may pangako ako sa lola ko na hindi ko ibubunya kung sino ako kahit anong mangyari. Hindi hanggang makita ko ang buong picture ng sitwasyon. Kinahapunan, may kumalat na hospital-wide email mula sa opisina ni Victoria, New Performance Metrics. Linggo-linggo na raw, ay i-evaluate ang mga residents at sinumang doktor na hindi makahit ng 95% efficiency rating ay imbestigahan at pwedeng matanggal. Ang meaning ng efficiency sa email niya? Kung gaano kami kabilis mag-discharge ang pasyente. Walang paki sa patient outcomes o kung babalik sa yung pasyente. Walang kinalaman sa totoong medisina. Tumunog ang pager ko. Si Dr. Villanueva, ang head of cardiology at isa sa 2 tao sa ospital na nakakalam kung sino talaga ako. Pinapapunta niya ako sa opisina niya. Si Dr. Villanueva ay 64 years old at siya na ang kanang kamay ni Lola sa loob ng 30 taon. Karga-karga niya ako noong 6 na buwan pa lang ako. Siya rin ang pumirma ang recommendation letter ko nung papasok ako sa med school. At ngayon, muha siyang hindi natulog ng 1 buong linggo. Emma, sabi niya sabay sa Reneke Pintoneye opisina. Mukhang may problema tayo. Nabasa ko po yung email. Mas malala pa sa email. Umupo siya ng mabigat sa likod ng desk niya. Tiningnan ko yung mga financial records. Yung mga libro na akala ni Victoria, wala akong access. Kinukurakot niya yung charity care fund natin sa loob ng huling 18 months. Nung una, malilita na amount lang, pero last quarter alone, naglipat siya ng halos 20 million pesos sa isang account na nakaling sa isang shell company na nakapangalan sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung charity care fund ang pet project ni Lola. Yun ang rason kung bakit niya tinayo ang Mendoza Medical Center nung isa pa lang siyang batang nurse na nakitang namatay ang
Sarili niyang nanay dahil wala silang pambayat sa pagpapagamot para yun samga, pasyenteng walang-wala sa buhay. Mga pasyenteng katulad ni Sofia Reyes. Dr. Villanueva, sabi ko nang mabagal. Sinasadya po bang ideni ni Victoria? Yung mga charity care applications? Tumango siya ng seryoso. Oo, tinatak niya yung mapasenteng malaki ang gagastusin transplants, long-term chemo, specialized surgeries at nilalagay niya sa Daniel Keo. Yung pera na dapat para sa kanila, napupunta sa bulsa niya. Si Sofia Reyes? Na-flag yung application ng kapatid ni Nurse David 3 weeks ago. Kahapon ko, lang nalaman nung nag-file ng appeal si David. Personal na ni-reject yun ni Victoria. Napapikit ako. Araw-araw pumapasok sa trabaho si David, ngumingiti sa akin, nangungumusta kung okay lang ba ako. Habang yung mismong babaeng ninanakaw, yung buhay, ne kapatid, niya umaligit lang sa itaas na floor neg hospital. At wala siyang kaalam-alam. Ano pong gustong gawin ni Lola? Tanong ko, gusto niyang i-maintain mo yung cover mo for 2 more weeks. Tahimik nang, binubuwang ga abogado niya yung kaso. Sa makalawa na ang anniversary gala natin. Gusto niyang pumasok si Victoria sa barum na yun na akala niya. Antusyable siya. At gusto niyang nasa tabi kanya pag sumabog na ang katotohanan. 2 more weeks, ulit ko. Baka wala nang 2 weeks si Sofia Reyes. Tinitigan ako ni Dr. Villanueva ng matagal. Kung ganun, gagawa ka ang paraan para matulungan siya nang hindi nabubuking ang plano natin. Gamitin mo ang sarili mong pera. Huwag mong idadawit ang pangalan ni David sa paper trail. Kaya mo ba? Naisip ko ang puyat at pagod na mga mata ni David sa break room. Naisip ko si Lola, 81 years old, determinado na tapusing to bago bumigay ang puso niya. Naisip ko ang daan-daang pasyenteng nakapending lang sa denial queue ni Victoria. Kaya ko po, sabi ko. Nang gabing yun, pagkatapos ng shift ko, umuwi ako sa tsondo na nirenta ko habang naka-undercover ako. Naupo ako sa harap ng laptop ko at nag-transfer ng 10 milyon pesos mula sa personal trust fund ko papunta sa isang anonymous donation account sa Philippine General Hospital, PGH. Specifically nakatag para sa bone marrow transplant ni Sofia Reyes. Tinawagan ko yung head of oncology dun na naging mente ng lola ko dati at nakiusap na pabilisin ang proseso. Kinaumagahan, nasa top priority list na si Sofia para sa donor match at nasikidula ang transplant niya sa susunod na Biyernes. Hindi ko muna sinabi kay David. Gusto ko munang makita ang buong lawak ng kalokohan na ginawa ni Victoria. Kinabukasan, nasa may locker area ako nang makarinig, ako nang nagtataas ng boses. Sa hallway, boses ni Victoria at ni David. Dali-dali akong naglakad at nakita ko si Victoria sa laba engineer sa stasyon, pulang-pula yung mukha sa galit. Si David, tahimik lang na nakatayo, diretso, ang tayo, nakakuyom ang panga. Nakukunwaring walang naririnig yung tatlo pang nurses dun. Tanggalin mo yung mga pediatric oncology. Consult sa morning schedule sabi ni Victoria. May mga VIP donors tayong magtutur ngayon at ayokong may mga nakakalat na kalbong bata sa hallway. Mga batang lumalaban para sa buhay nila yung may schedule sa pedia oncho. Seryoso at mababang sagot ni David. Hindi ko sila i-reschedule dahil lang hindi sila magandang tingnan para sa mga donors niyo. I-reschedule mo dahil inuutusan kita. Hindi po, ma'am. Lumapit si Victoria kay David, naging mape at puno NG, kamundag ang boss niya. May leukemia yung kapatid mo, di ba? Nanigas si David. Sayang naman, bulong ni Victoria. Nadinyi pa naman yung charity care application niya. Nakakahinayang. Sana lang hindi ka gumawa ng desisyon ngayon na makakaapekto sa kakayahan mong buhayin siya. Hindi ko alam paano ako nakapunta sa gitna nila. Basta ang alam ko, nakahawak na ang kamay ko sa braso ni David at nakatitig na ako kay Victoria. Ma'am,
Pwede po ba tayong mag-usap in private? Kalmado kong tanong. Tiningnan ako ng masama ni Victoria. Ikaw na naman? Wala ka bang discharge? Papers na dapat pirmahan? Gusto ko lang pong pag-usapan yung pediatric oncology schedule. Walang dapat pag-usapan? Ay re-reschedule ni Nurse Reyes ang mga appointments. Ngumiti ako sa kanya. Pero sinigurado kong hindi aabot sa mga mata ko yung NGT. With respect, ma'am, pero wala po yata kayong autoridad na mag-reschedule ng mga medical appointments. Bumagsak ang katahimikan sa buong hallway. Nanigas ang lahat ng nurses na. Nakakarinig. Sa amin, yung isa ha, napatakal habang nakatatipa sa keyboard. Excuse me? Sabi ni Victoria. Sabi ko, wala po kayong autoridad. Medical decision ang scheduling. Attending, physicians at department heads ang nagdedesisyon niyan, hindi admin staff. Kung gusto ni Dr. Villanueva na i-reschedule yung mga batang may cancer, dadan yun sa tamang proseso. Pero wala kayong karapatang tumayo dito sa hallway at ibuli ang isang nurse para lang i-cancel ang appointment ng mga may sakit na bata. Namutla si Victoria sa galit. Wala kang ideya kung sino ang kinakausap mo. May ideya po ako. Anak akong founder ng ospital na to. Naintindihan mo ba kung anong ibig sabihin nun? Kaya kitang ipatanggal sa residency program na to sa isang tawag lang. E di tumawa kayo, hamon ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Para kaming makukuryente sa tensyon. Tapos, umikot siya at naglakad palayo. Lumipat pa yung designer blazer niya na parang kapa. Nakahinga rin ng maluwag si David. Yung ibang nurses nagsimula na rin huminga. May tumawa pa nga ng mahina dahil sa kaba. Emma, mahinang sabi ni David, anong ginagawa mo? Pinoprotektahan yung mga pasyente niyo. Pag-iinitan ka na nun, hahabulin ka niya. Tiningnan ko siya ng diretso. Subukan niya. Tinitigan niya ako ng matagal. Tapos sabi niya, salamat. Martes nangyari yun. Pagsapit ng Miyerkules ng umaga, may bagong email na kumalat at nakapanggalan na sa akin. May formal disciplinary review daw ako. Ngayong Biyernes, ng hapon ilang oras bago ang mismong anniversary founders gala ng ospital. Ang mga kaso ko ang lalabo, insubordination, unprofessional conduct, creating a hostile work environment. Pag napatunayan kahit isa man lang, dun, tanggal ako sa residency at mabablacklist pa sa lahat ng ospital sa Pilipinas. Tinawagan ko si Lola ng gabing yun, sinagot niya sa second ring. Lola, sabi ko, ginagalaw na niya yung alas niya. Alam ko, apo. Biyernes po yung disciplinary review. Alam ko rin yan. Biyernes na kepiak kailan at sin. Oh, may mahabang katahimikan at narinig ko ang hirap sa pahinga niya. Naka-oksigen, na siya full-time ngayon. Sabi nga doktor, baka isang taon na lang daw ang itatagal niya. Lola, sabi ko, sigurado po ba kayong gusto niyo panghintayin yung gala? Pwede naman natin tong tapusin ngayon eh. Pwede akong pumasok sa conference room sa Biyernes at sabihin kung sino talaga ako at tapos ang maliligayang araw ni Victoria. Emma, malambing niyang sabi, nung tinayo ko ang ospital na yan, tinayo ko. Yan dahil namatay ang nanay ko sa hallway ng ospital. Hindi siya in-admit kasi, wala kaming pambayat. Namatay siya sa upuan habang hawak ko ang kamay niya. 10 taong gulang pa lang ako nun. Naalala mo ba nung kinwento ko sa iyo? Yun? Opo. Tinayo ko ang ospital na yan para hindi na mangyari yun sa nanay ngang iba at sa loob ng 50 years, hindi yun nangyari. Tapos pumasok ang babaeng yan at nagsimulang itaboy ang mga batang may sakit para sa sarili niyang bulsa. Apo, hindi ko lang siya gustong masasanta. Gusto kong matikol siya habang buhay. At gusto kong makita ng lahat ng tao sa barum sa Biyernes kung paano yun mangyayari para walang makalimot kung para saan ba talaga ang ospital na to. Napapikit ako. Opo, Lola. Pumunta ka sa gala. Emma, magsuot ka ng magandang damit. Dumating ang Biyernes nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ko.
4:00 PM ang disciplinary review ko at 7 PM naman ang start ng gala. Eksaktong alas 4, pumasok ako sa conference room ng naka-scraps at suot ang resident badge ko. Umupo ako sa harap ng 3 administrators na ngayon ko lang nakita at isang babaeng pamilyar na ako. Si Victoria ang nag-preside ng hearing, siyempre, dahil siya ang nakayos ng lahat ng ito. Naka-cream colored suit siya at may ngiti sa labi na parang demonyita. Binasa niya yung makaso laban sa akin na parang ito na ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Dr. Santos, pagtatapos niya, base sa lala at sa pattern ng mga ginawa mo, inirerekomenda ang komiteng ito ang agarang pagtanggal sa iyo sa residency program ng Mendoza Medical Center. May gusto ka bang sabihin bilang depensa? Tiningnan ko siya ng matagal. Naisip kong tapusin na siya doon din mismo. Naisip kong dukutin sa bulsa ko yung birth certificate ko, yung trust documents, at yung titulo ng ospital na magiging panggalan ko na in 6 months. Naisip kong tapusin ang lahat sa maliit na kwartong to na walang saksi, pero gustong lola kong barum. Wala po, ma'am, sabi ko, wala po akong sasabihin. Lalong lumawak ang ngiti ni Victoria. Kung ganun, pabor ang komiteng ito sa terminasyon mo. Isuko mo na ang badge mo pagkatapos ang meeting na to. I-escort ka ng security palabas ng ospital. Yes, ma'am. Binalik ko yung ID ko. Naglakad ako palabas ng ospital mula sa main entrance, dumaan sa harap nga. Fountain na pinagawa ni Lola 30 years ago. Lampas sa bronze, pilakyan na may panggalan niya. Sumakay ako sa sasakyan ko. Umuwi ako. Naaligo. Sinuot ko yung itim na silk dress na pinadala ni Lola kaninang umaga. Simple, elegante. Hindi exaggerated. Pero may maliit na diamond pin sa balikat na pagmamay-ari pang nanay ni Lola. Saktong 6:54 PM. May humintong itim na SUV sa labas na kondo ko. Pinapuksan ako ng pinto ng driver na nakasuit. Good evening, Miss Mendoza, sabi niya. Ayun, first time in 6 weeks na may tumawag sa akin gamit ang totukong apelyido. Sa Grand Ballroom ng 5-star hotel sa Makati ginanap ang gala. Pagdating ko, dun, puno na ng tao. Nasa 300 guests na naka-formal wear. May mga waiter na nausasaw na champagne sa silver trays at mas tranquilo na tumutugtog na vivaw sa isang gilid. Naklakat ako sa lobby pakyateng hakdan at pakpasok ko sa ballroom, nakita ko agad ang lola ko sa dulo, nakaupo sa wheelchair niya malapit sa stage. Nakapusot ang puti niyang buho. Nakita niya ako at ngumiti siya. Sa kabilang banda, malapit sa stage, nakita rin ako ni Victoria habang may hawak siyang wine glass. Iba't ibang emosyon ang dumaan sa mukha niya. Nagtaka siya, namukhaan ako, hindi makapaniwala. Tapos napalitan ng matindi at nakakapanindig balahibong takot. Sumanya si Lola at tinawag ako papunta sa stage. Naglakad ako sa gitna ng ballroom habang nakatingin ang 300 tao sa akin. Naghihintay na sa tabingang podium ang abogado ni Lola, si Ate Patricia, hawak ang isang brown envelope. Nag-fade out yung music ng string quartet. Unti-unting tumahimik ang mga nag-usap na bisita. Tumutok ang spotlight kay Lola at ngumiti siya sa buong kwarto. Good evening friends, sabi niya gamit ang lapel microphone sa kwelyo niya. 50 years ago, tinayo ko ang Mendoza Medical Center dahil namatay ang nanay ko sa hallway ng ospital. Ngayong gabi, gusto kong ipakilala sa inyo ang taong magpapatuloy ng nasimulan ko kapag wala na ako. Inabot niya ang kamay ko at hinawakan ko yun. Ito ang apo ko, sabi niya, si Dr. Emma Mendoza. Siya ang kaisa-isang tagapagmanangang Mendoza Medical Center. At sa loob ngang 6 na buwan, siya na ang magiging presidente nito. May narinig akong nabasag na wine glass mula sa audience. Hindi na ako lumingon para tingnan. Alam ko na kung kanino yun. Sa nakalipas na 6 na linggo, patuloy ni Lola, nagtrabaho ng undercover. Si Emma sa ospital natin gamit ang maiden name ng nanay niya. Pinagawa ko to sa
Kanya dahil may napansin akong hindi magandang pagbabago sa kultura nga. Ospital habang wala ako at nagpapagaling. Ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo kung ano ang natuklasan niya. Lumapit si ate Patricia at inabot kay Lola ang folder. Dahan-dahan itong binuksan ni Lola. Sa loob ng nakalipas na 18 months, sabi niya, isang miyembro ngang administrative staff ko ang nagnanakaw mula sa Charity Care Fund. Kumita siya ng 20 million pesos sa huling quarter pa lang. Ang taong ito rin ang sadyang nagde-deny ng mga charity care applications ng mga pinakanangangailangan nating pasyente, kasama na ang batang may cancer. Pinakalat niya sa mga staff at sa ilan sa mga major donors na tindito na anak ko siya. Hindi ko siya anak. Wala akong anak na babay. Namaya pa na ang kaysa isa kong anak na lalaki at isa lang ang apo ko na nakatayo ngayon sa tabi ko. Ang katahimikan sa buong ballroom ang pinakamalakas na ingay na narinig ko sa buong buhay ko. Victoria Soriano, tawagan ni Lola. Umalinggaw-gaw ang boses niya. Marika, bang lumapit dito sa harap? Isang saglit. Akala ko tatakbo si Victoria. Nakita kong tumingin siya sa exit, pero may dalawang lalaking nakasuit na pala ang nakabantay sa mapinto. At may dalawa pang naglalakad palapit sa kanya mula sa likuran. Mga ahente ng NBE, sabi sa akin ni ate Patricia kanina. 3 linggo na pala nilang palihim na iningbestigahang si Victoria. Hindi lumapit si Victoria. Napaluhot siya sa gitna ng ballroom, bumaksak yung cream-colored suit niya sa sahig. At nagsimula siyang umiyak ng malakas. Paglapit ng mga agent sa kanya, binasahan siya ng mga kaso, wire fraud, embezzlement, identity theft, at marami pang iba na hindi ko na masyadong naintindihan. Tinulungan nila siyang tumayo at inescort siya palabas sa side door. Hindi siya tumingin sa akin nung dumaan siya. Hindi siya tumingin kahit kanino. Hinintay ni Lola na sumara ang mapinto bago siya bumalik sa microphone. Humihingi ako ng paumanhin sa abala. Malambing niyang sabi. At maraming salamat sa pasensya ninyo. Please enjoy the rest of the evening. Sasagutin namin. Naapo ko ang makatanungan ninyo mamaya. Tumuktok ulit yung string quartet. Salamat naman sa kanila na parang walang nangyari. Nakahinga ng maluwag ang buong kwarto. Nakatayo lang ako sa stage. Hawak ang kamay ni Lola, at doon ko lang naramdaman na basa na pala ang mga pisngi kong luha. Good girl, bulong ni Lola, sabay pisil sa magadaliri ko. Good girl, nahanap ko si David makalipas ang 1 oras. Nakatayo siya malapit sa bar. May hawak na basong tubig, at nakatitik sa akin na parang ngayon niya lang ako. Nakita sa buong buhay niya. Medyo maluwag. Yung tuksedo na suot niya pinadala ko, lang kasi yun kaninang hapon kasamang isang note na siya ang guest of honor ko. Namumutla pa rin siya sa gulat. Emma, sabi niya. Hindi ko maintindihan. Alam ko, sorry, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo dati. Ikaw yung tagapakmana. Oh, at yung buong panahon na yun, magkaibigan tayo. Totoong naging kaibigan mo ako, mahina kong sabi. Toto yung par na yun. Lahat ng yun, Toto. Tumingin siya sa basong hawak niya. Yung transplant ni Sofia. Alam ko, yung anonymous donor sa PGH. Ikaw yun. Ako nga. Binaban niya yung baso sa bar at sandaling kinabahan ako na baka talikuran niya. Ako at maglakat palayo na baka nawala na siya sa akin na kahit tama ako sa lahat ng bagay na ginawa ko. Nakamali ako sa part na to. Tapos, bigla niya akong inabot at niyakap ng sobrang higpit. Halos mawalan ako ng hininga. Salamat, bulong niya sa buhok ko. Salamat, maraming salamat. Nakatayo lang kami doon ng matagal sa gitna ng ballroom habang pinapanot kami ni Lola mula sa malayo na may mukhang punong pakmamalaki. Naging sobrang busy ngang mga sumunod na buwan. Umamin si Victoria sa lahat ng kaso niya at nasentansahan ng 8 years na pagkakakulong. Nabawi yung parana, ninakaw niya at binalik sa Charity Care Fund
na pinalitan ni Lola ng pangalan, Mendoza Santos Fun, bilang pag-alala sa nanay niya at sa nanay ko. Bawat pasyente na nireject ni Victoria ay kinontak namin ng personal at binalik ang libreng pagpapagamot sa kanila. Naging napaka-successful ng transplant ni Sofia Reyes. Pagsapit ng Pasko, nakapasok na ulit siya sa eskwelahan. Tumubo na rin yung itim at malambot niyang buho. At yung picture niya sa school play nila na pinadala ng nanay niya sa akin ay ginawa kung screensaver sa phone ko. Naging presidente ako ng Mendoza Medical Center pagkalipas ng 6 na buwan. Eksakto sa plano ni Lola. Nanatili siyang chairman of the board hanggang sa huli niyang hininga. Pumanaw siya sa isang maaliwalas na umaga, 1 taon matapos ang gala. Hawak ko ang kamay niya noong nawala siya. Pinisil niya ang daliri ko sa huling pagkakataon at bumulong, "Mabuti kang bata, Emma, mabuti kang doktor. Huwag mong hayaang may makalimot kung para saan talaga ang ospital na to." Hindi ko kinalimutan. Director of Nursing na ngayon si David. Mahigpit siyang magpatakbo nga ward, pero may puso at mabait siya. Tinatawag siyang Chief N. Mga nurses sa ilalim niya. May halong respeto at pagmamahal na hindi mo pwedeng pakain. 12 years old na ngayon si Sofia at pumupunta siya sa ospital once a month para magbasa ng kwento sa mga bata sa pediatric oncology ward. Sobrang mahal siya ng mga bata doon. Sabi niya sa akin last month, gusto rin daw niyang maging doktor paglaki niya. Sabi ko sa kanya, magandang plano yan at may naghihintay na scholarship para sa kanya kapag ready na siya. May maliit na plaque na nakadikit na yon sa lobby ng Mendoza Medical Center sa ilalim mismong pangalan ng lola ko. Walang nakasulat na pangalan ko doon. Ang nakasulat doon ay isang quote mula sa kanya, yung mismong sinabi niya sa akin noong gabi ng gala, nung umuwi na ang lahat ng tao at kaming dalawa na lang ang natira sa malawak at tahimik na ballroom. Ang tunay na sukatan ng pusong isang tao, nakasulat sa plaque, ay ang ginagawa niya kapag walang nakatingin. Araw-araw ko yung dinadaanan tuwing papasok ako sa trabaho,